2 araw na lang babahanan naman ng protesta sa Luneta. Pero ngayon pa lang, nagparamdam na ang ilang mga grupo at aktivista. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy, live mula sa Quezon City. Ian, sino-sino ang mga nagkilos protesta ngayong araw? Willard, ngayon nga isinagawa ang isang kilos protesta dito sa Department of Agriculture na pinangunahan ng mga grupo ng mga magsasaka. At kaninang umaga nga ay pumunta sila dito sa tapat ng Department of Agriculture para ibigay ang kanilang panawagan sa ahensya. Bitbit ng grupo ang mga placard na ito at magkakasabay na kinatok ang gate ng ahensya. Ang muling panawagan ng grupo sa ahensya, repasuhin ang Rice Tarification Law o RTL, kabilang ang pagsasabatas ng Rice Industry Development Act. Ayon kay kilosang magbubukid Chairman Ka Danilo Ramos, kailangan ng agarang pagpapatupad ng Rice Industry Development Act para masuportahan ang lokal na produksyon ng agriculture products mula palay, bigas at ng sibuyas na ngayon pumalo ang presyo sa 300 pesos per kilo. Giit ng grupo, makatutulong ang pagsasabatas ng Rice Industry Development Act para lumakas ang murang local rice production at nang sa gayon ay hindi na umasa pa ang Pilipinas sa rice importation. Hiling din ng grupo ang pagrerepaso ng anila ay dekada ng Rice Tarification Law na may kakayahang protektahan ang mga magsasaka laban sa mataas na bilang ng rice imports at pagtaas ng presyo nito. Barat ang presyo ng palay, 10 to 12 pesos per kilo. Ang sibuyas, mahigit ng 300 piso. Pero nung panahon ng anihan, 30 to 35 pesos kasi walang interbensyon ng gobyerno. Kabilang ang grupo sa mga tutulak pa Luneta sa linggo para ipanawagan ang pananagutan ng mga sangkot sa korupsyon. Ipaglaban po natin ang ating karapatan sa pagkain. Kumilos po tayo ngayon sa November 30. Bahain natin ng tao ang Luneta upang nang sa gayon managot ang mga tiwali mandarambong sa ating bayan. Willard, ang isinagawang kilos protesta ng grupo ng mga magsasaka dito sa Department of Agriculture kaninang umaga. Isa lamang sa maraming kilos protesta na isinagawa ngayong Black Friday protest. Sa Diliman nga kaninang umaga rin ay pinangunahan naman ng mga UP faculty. Kung tawagin ay Friday for the Sit-Down Strike Against Corruption, kung saan kanilang itinalakay sa isang alternative classroom ang issue ng korupsyon, ang bureaucratic inefficiency at ang anilay pagkukulang umano ng pamahalaan sa education sector. Ayon sa kilosang magbubukid ng Pilipinas ay patikim pa lamang ang Black Friday protest na yan para sa pinaghahandaan at ikinakasa na malawakang kilos protesta na kung tawagin naman ay trillion peso march na mangyayari sa araw ng linggo sa Luneta. At inaasahang makikilahok sa trillion peso march na yan ay ang maraming mga progresibong grupo mula sa mga grupo ng mga environment groups, labor sector, mga grupo ng mga magsasaka at mga education groups na siya namang babantayan ng at least 15,000 na mga kapulisan ng Philippine National Police. Willard? Maraming salamat. Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa Quezon City.